Ito nga ang kaganapan ngayong maghapon. Nag-arkila nga pala sila dyan ulit na tagaluto dahil di naman ako niyan marunong at hindi rin nagluluto si nanay. Ang lulutuin nga pala for today's lunch ay isda or kung tawagin dito is sama. Minsan nga lang pala magpaluto niyan dahil hindi nila gusto yung amoy dahil sobrang lansa. Masarap siya pero sobrang lansa. Then pagkatapos nga palang hugasan, ito na nga't ni-marinate na niya yung isda. Di ko alam kung ano-ano yung mga nilagay niya dyan pag marinate. Huwag na kayo magtaka kung kinakamay niya at wala siyang gloves. Naghugas naman siya ng kamay. Doon pagkatapos nga niya i-marinate yan, nahayaan niya lang yan dyan ng mga ilang minuto. Dahil iniintay pa yung sibuyas. Hindi kasi siya gumagamit ng sibuyas na puti, yun lang ang available. Gusto niya yung kulay red. Para masakit sa mata at paiyakin siya. Char. Then pagkatapos nga niya i-marinate yung isda ito at luluto siya ng dakos o kaya ng mara kung tawagin. Di ko alam rin kung ano yung mga nilagay niya dyan na pampalasa, basta nag-video lang ako. Huwag na kayo magtaka kung bakit nakakapag-video ako dahil hindi naman ako yung nagluluto. Tinutulong-tulungan ko lang siya kung ano yung mga kailangan niya dyan. Pagkatapos nga nung nasunog na yung mga nilagay niyang sibuyas, nilagyan niya ng 2 buong tomato paste. Pagkatapos itinaktak niya rin tong madaming kamatis na ganrin niya kanina. Then sa kabilang banda ay pinapakuluan nga pala niya yung hipon dahil isasama niya yung namaya sa hasyo or toppings para sa kanin. At ako nga dito sa kabilang banda ay nalilibang maghimay nitong jirjir kung tawagin para naman may magawa ako sa buhay. Char. Ito nga pala yung toppings na ilalagay sa isda pagkatapos iprito. At ito naman yung rubyan, isasama yan dyan para lagay naman sa ibabaw ng kanin. At ito yung mara. At sa kabilang banda nga ay kumukulo na yung mantika na pinainit niya kanina. Yung minarinate niyang isda ay pinagulong niya lang sa arena at isinalang niya na doon. Then ito na nga yung ibang na prito niya. Sobrang sarap, nakakatikam na, nakakapaglaway na, nagugutom na ako. Char. Nakala ko naman ay may bisita sila nanay, napapakain lang pala ng isda. Kaya nag-arkila pa sila ng tagaluto. At pagkatapos nga maprito yung mga isda, ito nga't nilalagyan na sila ng topping sa gitna. Then pagkatapos nga lagyan ng toppings lahat yan, ilalagay lang yan sa oven, tatakloban yung ibabaw at lalagyan ng mahinang apoy para hindi siya lumamig. Habang nagbibideo nga ako dyan ay parang gusto ko nang kubitan yung isang piraso ng isda at itakbo doon sa aking kwarto. Char. Nagugutom na nga ako. Minsan lang kasi sila magpaluto ng isda dito. Nakakagutom na. Pag umuwi talaga ako sa Pinas, ako ibabawi ng kain. Pagpasensyahan nyo na nga pala ang voice over at ang boses ko. Hindi nga pala ako sanay magsalita at mag voice over. Kaya ayan, nangangapa pa sa dilim. Pero bilang content creator at pinasok ko ang mundo nito, sige lang, tatanggalin natin ang pagkahiya sa harap ng camera at pagre-record. Char. Kakayanin, laban lang. At nung natapos na nga niya lagyan ng toppings, yung isang klase ng isda, itong isa ay hinanay niya lang kasi di yan lalagyan ng toppings. Pagkatapos tatakloban at ilalagay na siya sa oven, lalagyan ng mahinang apoy. Sa kabilang banda nga ito at nagisa na siya para sa kanin. Hindi ko alam kung ano yung mga nilagay niya dyan, basta nakibideo lang ako. Pagkatapos nga niyan, hinalo-halo lang niya hanggang malulay ang mga nilagay niyang pampalasa. Pagkatapos nun, nilagyan na niya ng tubig, hintayin lang kumulo. At sa kanya ilalagay yung bigas. Hindi ko na nga pala nabidyohan paglagay niya ng bigas dahil ako may ginagawa nung time na yun. Ito nga, said na yung tubig niya, nilagay niya lang ng food color sa ibabaw. Then pagkatapos, dyan niya ilalagay yung toppings na hipon na may mga kasamang kung ano-ano. Yun lang. Thank you for watching. God bless.